Natulala ako sa nasaksihan. Pakiramdam ko ay bumagal ang mundo at nawala ng anumang tunog. Basta, nakita ko lang ang napakabagal na pagbalandra ni Tio Jeko papunta sa akin. Nakita ko pang kumislap ang gintong hikaw niya sa kaliwang tenga. Naalala ko ang pagkakataon ng una kong makita ang hikaw na iyon. Iniligtas niya ako noon sa rumaragas ang ilog. Pagkatapos, sunod ko na lang iyong nakita nang una siyang pumasok sa aking silid. Kasama ba sa plano ni Celeste ang lahat? Malamang, ganun na nga. Pero, totoo naman na tiyuhin ko si Tio Jeko. Totoo na kapatid niya si tatay. At lumalabas na, maging siya ay napaglaruan din ni Celeste. Mara. Natauhan na lamang ako nang pilit na nagsalita si Tio Jeko habang nakahiga sa bisig ko. Kita ko rin unti-unting nagiging abo ang kanyang katawan mula sa butas sa kanyang dibdib. Iganti mo si Kuya Inigo. Tapusin mo si Celeste. Kunin o durugin mo ang itim na bato ng mga alaala. Pagpakiusap, mahal kong pamangkin. Nagpakawala ko ng isang ubod lakas na hiyaw. Tunog na hindi hiyaw ng isang dalaga, kundi atungal ng isang nagangalit na halimaw. Tuluyang naging abo si Tio Jeko at walang ano-ano'y agad kong sinugod si Celeste. Magkakasunod ang kalmot, suntok at sipa ko sa kanya. Baliwala na sa akin na magkakasunod na pinsalang natatamo ko rin. Kinalabot ko siya sa pisngi at umusok iyon. Sinipa niya ako sa hita kaya't nakaluhod ako. Pumahalo siya sa mga anino at naglaho sa harap ko. Sunod ay naramdaman ko na lang ang kanyang tuhod sa kaliwa kong sentido. Napasubsob ako sa lapag at kinumbabawan niya ako. Panghas kang babae ka! Hindi mo ako mapipigilan! Ilang daang taon ko nang inaasam-asam ang batong yan. Akin lang ang itim na bato ng mga damdamin! Akin lang! Napasigaw ako nang sakmalin niya ako sa balikat. Pilit ko siyang pinapatamaan ng siko ko, ngunit ayaw talaga niyang kumalas. Ilang sandali pa, nagulat lang ako nang bigla siyang tumilapon. Lumingon ako at nakita ko si Riego na nagpupuyos sa galit. Ibabalin ko na sana ulit ang pansin sa kalabang babae, ngunit nagulat na lang ako nang bigla itong lumundag at sinipa sa mukha si Riego. Kasunod noon ay namalayan ko na lang, nasasaksakin na ni Celeste ang tiyuhin ko. Hindi. Wala na si Lola Sulag at Tio Jeko, tapos kukunin mo naman ang natitirang kamag-anak ko. Hindi ako papayag. Agad akong bumuelo at lumundag papunta kay Celeste. Hinablot ko ang isa niyang kamay, tsaka agad na sinakmal ang kanyang kanang braso. Napahiyaw ang halimaw na babae. Taranta ko nitong sinipa. Napabalandra ako sa lapag. Nakita ko na lamang na nagiging abo na ang bahaging nakagat ko. Nagpakawala ng isa pang hiyaw si Celeste. Pumulot siya ng isang patalim na nasa tabi ng isang patay na tao. Pagkatapos ay walang ano-anong pinutol niya ang pinsaladong braso. Muli siyang napasigaw dahil sa sariling ginawa. Nalaglag ang kaputol niyang braso at naging abo sa sahig. Pagkaabo nasasapitin dapat ang buo niyang katawan kung hindi siya naging maagap. Walang hiya kang babae ka! Hindi kita mapapatawad! Babalik ako at tatapusin kita! Isinusumpa kita, Mara! Isinusumpa kita! Muling umatungal ang babaeng nangingitim ang balat. Sunod na lang naming nasaksihan ang pagpahalo na naman niya sa anino. Naganda ako. Alam kong sasalakay na naman siya mula sa kung saan. Subalit, walang nangyari. Bagkos, naramdaman na lang namin ni Tio Riego na naglaho na rin pati ang mismong presensya ng makapangyarihang vampira. Hindi na nag-abalang isama ang kanyang mga alipores. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat, Mara. Babalik yun. Sigurado. Bulong sa akin ang nakababatang tiyuhin ko. Napakaraming mga taga-baryong namatay sa pagsalakay na iyon. Nakakalungkot isiping, pati ang isa ko pang lola ay nawala rin sa akin. Nakakalungkot, kasi sa kanya ko sana mararanasang magkaroon ng isang mabuting lola. Salungat sa lola na kinagisnan ko. Pero wala eh. Siguro, ito talaga ang kapalarang iginuhit sa akin ng buwan. Siguro, nakatadhana talaga akong mamuhay ng walang nagsisilbing mga magulang. Matapos ang kaguluhan, ay bumalik ako sa malaking puno sa may ilog.
Nakita ko ulit ang mga naglalarong usa. Wala man lang silang kamalay-malay sa madugong pangyayari. Nakakainggit. Sana, ganun din ako. Sana, wala rin akong muwang at nabubuhay lang ng walang pagkabahala. Pumasok ako sa puno. Tumayo ako sa harap ng banga at larawan ni Tatay Inigo. Marami pa rin ako mga tanong, pero hindi rin ako sigurado kung gugustuhin ko bang masagot ang mga iyon. Tumingin ako sa nakapintang mga mata ni Tatay. Mga matang kulay kape rin katulad ng sa akin. Naalala ko tuloy ang sabi ni Lola Sulag. Kamukhang kamukha ko ang aking nanay Leonora, bagamat nakuha ko ang mga mata ni Tatay Inigo. Si Nanay, paano kaya sila nagkakilala ni Tatay? Paanong naging isang masamang matanda si Lola Lucita kung may dugo pala siyang babaylan? Kung si Celeste ang pumatay kay Tatay, bakit kaya talaga namatay si Nanay? Dahil nga lang ba sa panganganak sa akin? Napabuntong hininga na lang ako nang mangulila sa mga yakap nilang di ko naramdaman. Tatay Inigo, Nanay Leonora, gabayan niyo nawa ako. Nanatili ako sa baryo sa bundok. Hindi ko rin naman alam kung saan ako pupunta. Tumulong din ako para makabangon ulit ang tribo sa ilalim ng pamumuno ni Tio Riego. Hindi madali, pero kinaya naman. Napakayaman nga naman kasi ng kalikasang taglay ng lugar. Kaya hindi ito naubusan ng mga pagkain at iba pang pangangailangan ng mga tao. Ang mga vampira naman ay nakakakuha ng makakain sa mga baryong nasa labas ng bulubundukin. Medyo naninibago nga lang ako kasi nga damdamin na ang hinihigop ko at hindi na dugo. Noon ko napagtantong sadyang napakalakas pala talaga ng nag-iisang Apo Sulag. Kaya niyang paamuhin ng bato at masasamang damdamin lang ang higupin mula sa mga tao. Sa totoo lang kasi, nahihirapan akong gawin yon. Hindi madaling paghiwa-hiwalayin ang mga damdaming nasa kalooban ng isang tao. Kailangan ko iyong salain ng maigi para siguraduhin hindi sila mawawala ng saya. Ang inaalala ko lang, kung manghihina rin ba ako, kung puro masasamang damdamin lang ang hihigupin ko. O baka matulad din ako kay Lola Sulag na unti-unting nawala ng pisikal na lakas ang kalamnan. Ang hindi ko alam, isang magandang solusyon pala ang kusang lalapit sa akin. Isang gabi, bilog na bilog ang buwan. Tulog na ang karamihan ng mga tao at gising naman kaming mga vampira. Naghahanda kami noon ni Tio Riego para manguha ng pagkain sa labas ng bulubundukin. Balak naming dalawa na magtungo sa bandang Hilaga. Ang ibang mga vampira naman sa kabilang mga dako magtutungo. Pumunta kaming dalawa sa may ilog kung saan naroroon ang himlayan ni Tatay. Tumayo sa gilid ng tubig, tapos lumundag ang aking tiyuhin patawid. Nakangiti siyang sumenya sa akin na sumunod. Nag-aalinlangan ako kasi napakalapad ng ilog na iyon. Siguro nga hindi ganun kalakas ang agos nun, pero malalim pa rin. Tumitig ako sa tubig. Nakita ko ang sariling refleksyon at kuminang ang hikaw ni Tio Diego na suot ko na. Napakagat ako sa ibabang labi nang maalala ang pagkahulog ko sa tulay. Napaatras nang maalala ko ang mga nangyari pagkatapos noon. Muli akong tinawag ni Tio Riego. Sige na, Mara. Kaya mo yan. Huwag kang matakot. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Tumingin sa kabilang dako ng ilog. Pinakiramdaman ko ang mga binti ko. Nananalangin, sana hindi sila ulit malumpo. Humugot pa ako ng isang malalim na paghinga. Bumuelo, tsaka lumundag ng malakas. Subalit, hindi pa man ako nakakalapag sa kabilang dako, bigla na lang kumunot ang noon ng tiyuhin ko. Lumingon sa gubat na naroroon at napaatras. Lumapag ako sa lupa sa tawid ng ilog at nagulantang nang bigla na lang may sumuntok sa tagiliran ko. Napasubsob ako sa damuhan. Agad akong lumingon at nakita ko ang isang vampirang pasugod na sa akin. Sinaluko ang kamao nito. Bulong nito sa hangin. Kailangan masunod ang nais ng binibining Celeste. Tapusin si Mara! Nagngalit ang mga pangil ko sa narinig. Mga vampirang pinapaikot ni Celeste. Kung ganon, totoo nga ang kanya mga banta. Sinapak ko sa mukha ang vampirang nasa harap ko. Sa galit ko, agad ko ring sinakmal ang kanyang leeg at nagsimulang humikop.
Hindi ako nagpigil. Nagsumigaw at pilit na nagpumiglas ang aking pagkain. Nalasap ko ang napakatamis na ligaya mula sa kanyang kalooban. Tuloy-tuloy ko ring hinigo pang mapait niyang pigati. Maski ang malinamnam niyang galit sa akin ay hindi ko pinatawad. At lalo akong naglaway nang gumuhit ang nakakalasing na kilabot sa lalamunan ko. Pinagdiinan ko pa ng gusto ang mga pangil sa kanyang laman. Nanlulupaypay na siya sa mga bisig ko. Basang-basa na ng laway ko ang kanyang leeg. Tumatagas din mula roon ang itim niyang dugo na hindi ko naman kailangan. Nang matapos ako sa isa, ay mabilis kong hinablot ang isa pang nilalabanan ni Tio Riego. Kita ko kung paanong mabilis na lumundag patras ang tiyuhin ko. Bakas na bakas sa kanyang mukha ang matinding kilabot habang nakatitig sa akin. Ako na may nalulunod sa pagkahayok. Hindi ako makapaniwalang ganoon pala kasarap ang sari-saring damdamin. Talo pa noon ang dugo ng kahit sinong mortal. Napaisip na paano kaya kung damdamin ng mga tao ang higupin ko. Magkakaiba rin kaya ang lasa ng mga puso ng matatanda, binata, dalaga, bata o sanggol? Sino kaya sa kanila ang pinakamasarap? Matapos sa ikalawang biktima, ay ramdam ko ang panginginig ng kalamnan ko. Hindi ko napigil na umatungal. Ramdam ko noong may kumawalang takot sa akin, pero hindi ako takot. Ibig kong sabihin, naramdaman kong kumawala ang kilabot na iyon papunta sa mga nasa paligid ko. Nagsili parang bigla ang mga ibon. Lumayo ang mga hayop gubat. Nagsitakasan din ang mga sumalakay na vampira. At maski si Tio Riego ay napaluhod. Nanginginig pa rin ang kalamnan ko. Hindi pa ako kontento. Gusto ko pang kumain. Gusto ko pa ng damdamin. Bumuelo ako. At akma na sanang tatakbo papunta sa pakay naming baryo. Subalit, natigilan na lamang ako nang bigla akong batukan ng tiyuhin ko. Napasubsob ang mukha ko sa lupa. Lumingon ako sa kanya. Nanggigigil ako. Gusto ko siyang kainin. Gusto kong higupin ang lahat ng kanyang damdamin. Subalit, natigilan din ako ng matauhan. Anong nangyayari sa akin? Bakit pati si Tio Riego ay pinagbabalakan kong patayin? Mara! Huminahon ka! Huwag kang padadaig sa bato! Pahayag niya sa akin. Kita ko ang magkahalong pagkabahala at takot sa kanyang mga mata. Napaupo ako at tuloy-tuloy na humilata sa damuhan. Pinahid ko ang natitirang laway sa mga labi, tsaka napatitig sa bilog na buwan. Nang makitang kalmado na ako, doon na lumapit sa akin si Tio Riego at umupo sa tabi ko. Paalala niya sa akin. Mag-ingat ka sa kapangyarihang iyan, Mara. Oo, napakalakas niyan kung gagamitin sa kalaban. Pero maaaring ikaw mismo ang maging kalaban kapag nilamon ka niyan. Siguro, kailangan mong paglaanan ng sapat na pagsasanay ang paghawak sa bato. Napabuntong hininga ko. Umupo, tsaka sinabi ko sa kanyang, Pangako, Tio Riego, magsasanay ako. Magsasanay ako at igaganti ko sina tatay at Tio Diego. Pero, sa ngayon, kailangan muna nating mabusog. Nagtatakang tumingin ang tiyuhin ko sa mga mata ko. Tumayo ako at inaya na siyang magpatuloy sa pakay naming puntahan. Tuloy-tuloy naming tinakbo ang madilim na gubat. Maya't maya kong pinapahid ang laway sa gilid ng pisngi. Nasasabik akong paligayahin muna ang sariling panlasa bago simulang masanay sa kapangyarihang iyon. Mahigit 1 oras pa sa pagtakbo, narating na rin namin ang isang baryo sa hilaga ng bulubundukin. Napakatahimik ng lugar. Halatang tulog na ang mga taga roon at kakaunti lang ang mga bantay. Naghiwalay kami ni Tio Riego at nagkasundong magkita sa bungad ng gubat makalipas ang 1 oras. Basta mag-iingat ka, Mara. Ayokong makita kang lamunin ng pagsisisi dahil sa kapangyarihang hindi mo mahawakan. Huling paalala niya sa akin bago umalis. Ngumiti ako bago ibinaling ang tingin sa baryo. May nakita akong isang batang papasok sa isang bahay. Kailangan kong magpigil. Ayokong makapatay ng isang batang walang muwang. Nagsimula akong humakbang at maingat na sinuyod ang lugar. Umaasang sana magtagumpay ako sa binabalak. Ilang sandali pa, natagpuan ko ang isang kuweba. May 2 mga bantay sa labas nun, kaya kailangan ko mag-ingat. Nagtungo ako sa kanilang likuran at malakas na sinuntok ang kanilang mga batok. Agad silang nawala ng malay. Tumindi ang paglalaway ko. Gigil na ako at nanginginig na ang kalamnan ko.
Pumasok ako sa loob ng yungib na iyon at natanaw ang iilang mga seldang kinasasadlakan ng mga bilanggo. Pasensya na kung bibiguin ko man kayo, pero sa nasabi ko na, hindi ako mabait. Hindi ako mabuting nilalang. Hindi ako kasing buti ni Lola Sulag. Bubusugin ko ng gusto ang sarili ko ngayong gabi.